Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa beds. Alam plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas, oras po natin. 20 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Tuesday morning. Ikapito po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 7, 2026 na po mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH. Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta? Kumusta po tayong lahat? Uy, merong super typhoon ha. Huwag niyo pong kalilimutan. Meron po tayong super typhoon Bavi. Habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran po yan. Kagabi, ano bang latest update natin ngayon? Bahagya daw bumilis eh. Sabi po ng Pag-asa, kumikilos po itong super typhoon Bavi pa northwestward. Ang bilis niya 25 kilometro kada oras. At inaasahan daw po na tuloy-tuloy lang yung paggalaw ng super typhoon, pahilagang kanluran, tanyo po yung direksyon at papasok po sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. At yan po ay pagitan ngayong araw, Martes na po ngayon, mamaya po yan, gabi inaasahan hanggang madaling araw po ng Miyerkules. So kapag ka po pumasok po sa bansa itong super typhoon Bavi, ang pangalan po niyan ay tatawaging Inday, o di ba? Ang pangalan po Inday. Habang nasa Philippine Sea ang bagyo, inaasahang kikilos po yan pahilagang kanluran, no? And then papunta na po ng Ryukyu Island. So sa Japan, ano? So sabi po ng Pag-asa, mananatiling isang super typhoon ito pong bagyo pagpasok po nito sa PAR. So kahit pa paano super typhoon pa rin yan. Pero unti-unti daw pong hihina habang dumadaan malapit sa hilagang bahagi po ng Luzon at papalapit sa silangan ng Taiwan. Ayan. So, Japan, Taiwan. So, bagamat mababa po yung possibility pa rin until now daw na maglandfall dito po sa dyan po sa bahagi ng Luzon. Pero meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal. Sabi ng Pag-asa, magtataas pa rin po, no? Lalo na dyan sa hilaga at silangang bahagi po ng Northern Luzon simula po mamayang gabi o kaya po bukas ng umaga. Oo, so hindi man tayo directly hit, ingatan po natin dahil magkakabig po yan ng southwest monsoon, ano? Alam niyo naman ang habagat. Kapag ka po nagpaulan yan sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa, ingat na po yung ating mga kababayan. So ingat-ingat po, meron tayong super typhoon na papasok ng PAR. Kaya nga po yung mga kinaukulang local government units naka-high alert na daw po, ano? Lalo na dito sa atin sa Metro Manila para po nang sa ganun yung possible effect pa rin itong paparating na super typhoon Inday. Ayan, maano na natin, mapaghandaan na po, no? I think isa sa mga naghahanda ngayon, of course, ang presidente pala ng Metro Manila Council, si San Juan City Mayor Francis Zamora.
So yung mga alkalde po sa Metro Manila, meron ng pre-positioning ng mga rescue equipment, disaster response assets, and of course, relief goods. Ayan, para nang sa ganun, handa tayo dahil ang Metro Manila naman talaga'y binabaha. Alam natin yan. So, nakaantabay na yung mga emergency personnel at yung mga operator, lalong-lalo na ng mga flood pumping stations para matiyak na tuloy-tuloy yung operasyon ng mga yan. Wag lang bibigay, sa buong Metro Manila. So, ingat-ingat po tayo at maghanda at manatili po tayong naka-alerto pa rin para sa mga disaster na ganito. Alam niyo naman na paghabagat, lakas ng ulan, di ba? May mga pagbagsak nga ngayon ng ulan. Sandali lamang mga kaibigan, standby. Meron pa rin po tayong pasyente, sikapin natin matulungan ngayon pong araw ng Martes. Pero sandali lang po, sandali. Flash Report! Flash Report! Mga kaibigan, meron daw pong mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group dumating sa Senado. Darating ba ang Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong ikalawang araw ng impeachment trial niya? Alamin natin. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group dito sa Senado. Ngayon lamang yan. Mag-iisang oras silang nasa labas bago tuluyang papasukin doon sa mataas na kapulungan. Wala pang kumpirmasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung haharap sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Tumanggi na yung mga opisyal ng VP-SPG na sumagot sa mga tanong ng mga mamamahayag. Sa kasalukuyan, nananatiling mapayapa yung sitwasyon dito sa paligid ng Senado. Batay na rin doon sa ginagawang monitoring ng National Capital Region Police Office. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 sa Pilipinas. Giselle? Sa Pilipino. Miss May? Marami na bang mga supporter din ang nakaantabay dyan sa labas ng Senado? May mga mangilan-ngilan pa lang, Miss May, na taga-suporta ang VP Sara Duterte dito at yung numero na nanggaling sa kanila nasa 30 yung pinag-uusapan natin. Sila yung mga nagkampo dito sa loob ng mahigit 2 buwan na at dito na rin nagpalipas ng gabi at simula nga nung gumulong itong paglilitis sa pangalawang Pangulo. Okay, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Mamaya po Abangan po ninyo ang ating tuloy-tuloy po na special coverage sa impeachment po ng Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, oras po natin 29 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Punta muna tayo sapagkat ang DZRH Operation Tulong ay tuloy-tuloy po ang ating mga partnership. Bahagi po ng ating pakikiisa sa napakaraming mga programa na maaring tumugon po sa ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan, iba't ibang mga programa, proyekto na partnership po natin. At ngayong araw na ito, ang ating Team Operation Tulong kasama ang team ng Rotary Club of Makati F. Subel. Alamin natin. At merong programa ngayon. Iza Gabriel, good morning. Yes, Miss Lee, good morning. Liwanag at pag-asa ang hatid ngayong araw ng Rotary Club of Makati at Subel kay Sam, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at mabuhay Deseret sa mga kababayan natin dito sa Barangay West Rembo sa Taguig City dahil sa mga serbisyong kanilang hatid sa ilalim ng kanilang Rotary Club of Makati at Subel Health Caravan, Miss May. Mahabang pila na agad ng ating mga kababayan na agad na tumambad sa atin pagdating natin sa kanilang barangay hall kung saan isinasagawa, Miss May, itong libreng pasalamin na hatid nga ng Rotary Club of Makati F. Subel. Masusing sinusukat at tinitignan ng ating mga optometrician yung mata
ng ating mga kababayan dahil hindi lamang simpleng salamin ang kanilang pinamimigay ngayong araw kung hindi customized o talagang sinasakto, Miss May. Ang batay sa pangangailangan ng kanilang mga mata ang ipinamimigay na salamin ngayon dito sa ating mga kababayan. Kasabay nito ay hatid din ng Rotary Club of Makati at Subel ang libreng check-up sa ENT para na rin sa mga residente at kalapit barangay pa ng Barangay West Rembo dahil ayon kay immediate past President Alex Lopez ay isa raw ito sa mga pinakakailangan na naturang barangay lalo na ng ating mga lolo at lola dahil madalang lang yung mga ganitong espesyalista sa kanilang barangay na bumibisita. At hindi lang dyan, Miss May, dahil bukod nga sa salamin sa ating mga lolo at lola, libreng check-up sa ENT, at syempre, mobility devices na ipinamimigay din ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ay namahagi rin ang Mabuhay Deseret, Miss May. Ang Mabuhay Deseret, Miss May, ay under din ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung saan namigay din sila ng mga salamin sa mga mag-aaral naman mula sa paaralang elementarya ng West Rembo. Labis ang saya ng mga mag-aaral, magulang, pati na rin ng mga guro ng naturang paaralan dahil malaking bagay daw ito, lalo na't susi sa mas mabisang pagkatuto ng mga bata, ng mga mag-aaral, ang malinaw na paningin. Miss May, ang proyektong ito ay naging matagumpay sa pangunguna na rin ng kasalukuyang High Impact President ng Rotary Club of Makati at Subel na si Miss Vilma Grace Nieva, na malapit talaga sa puso ang proyekto na ito dahil siya mismo ay isa ring espesyalista sa mata. Miss May, siguro bigyan natin ng kaunting oras kasi etong si Ma'am Wilma sa mga oras na ito ay talagang siya mismo yung nag-check up sa mga kababayan natin. So medyo kwentuhan natin ng kaunting. Good morning po, Miss Wilma. Kasama po natin si Miss May Binauhan. Public Service. Yes, good morning po, madam. Hi, good morning, Ma'am Wilma. And of course, natutuwa kami na this time naman mukhang magiging ang high impact projects and program mo po for Rotary Year 2026-2027 ay sa mga mata, sa paningin. Yes po, ma'am. Yes po. Ito po yung ating number 1 po na magiging project, magbigay ng liwanag sa mata ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga tao na hindi nila, walang kakayahan na magkaroon ng tamang grado po. At kayo mismo, hands-on kayo dyan, ha? Sa pagdating sa check-up ng mga paningin, yung mga mata ng ating mga kababayan. Gaano ba karami yan? Parang ang dami. Kasi sa bawat mission na ganyan, Ma'am Wilma, talagang blockbuster yan. Yes, kailangan yan. Kailangan kasi yan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na. Actually, ang alam natin, mga lagi nangunguna dyan, mga elderly, pero mga bata, kailangan na rin ngayon yan. Opo, number 1 po ngayon na priority namin is yung vision screening for kids. Kasi sila po talaga yung hindi na monitor na may grado na po pala yung mga mata nila. Opo. So, in my turn po kasi, mas gusto kong magbigay ng services or ng vision care po sa mga school. Kasi sila po talaga yung hindi natin alam kung bakit hindi po sila nagpa-participate sa school o sa room. Kasi nga po, hindi nila makita. So all the while, alam ng teacher, hindi sila marunong. Yung pala, hindi nila nakabasa. Kasi hindi nila nakikita. Opo. Dapat nagkakaroon pa po ng inferiority complex yung mga bata. Opo. Gawa ng, siyempre, nahiya sila na magsabi o baka mali. Opo. So kayo po ay isang ophthalmologist or optometrist po. Optometrist. Ayun, galing. Vision care specialist po kami. At kayo po ay bilang vision care specialist. Ano ba nakikita ninyo? Dahil ating mga bata ngayon, ganyan na nangyayari. Mabilis humina yung kanilang mga paningin. Actually, sa observation po namin, going to school, every school po, ang nakikita po namin as kinder to grade 1, meron na pong diferensya. So, what more po yung grade 1 to grade 6? Ano daw pong sanhi? Doc. Ano daw sanhi, Doc? Ano daw sanhi? Number 1, gadgets po. Ayun, gadgets. Number 1 is the gadgets po. Yung mga cellphone, TV, mga laptop, yan po yung number 1. Because we can as of now po, we cannot control them.
Aha. Kaya minsan po nagle-lecture po kami before kami nag-start. Ang kinakausap po namin minsan yung mga magulang na. Kasi ang teachers po hanggang school lang po yan eh. Eh after ng pag-uwi ng bata, kung ano po yung precautions na gagawin. Opo. Okay, maraming salamat po. Alam ko masyado kayong busy. Thank you very much po ha. At Thank you very much po. kami po ay siguro isang araw sa amin din yung programa natin sa DZRH. Naku, marami ditong nakatutok sa atin. May problema sa paningin. Salamat Yes po. po, thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes, at sa susunod ay iimbitahan na natin ng live si Ma'am Wilma para makakwentuhan dyan sa studio. Salamat po. Thank you. HIP, Ma'am Wilma, yun nakausap po natin ang kasalukuyang High Impact President ng Rotary Club of Makati at Subel, Miss Wilma Grace Nieva. Miss May, sa mga oras na ito, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kababayan at katulad nga ng nabanggit ni HIP, Miss Wilma Nieva, ay isa sa pinakapinipilaan talaga itong libreng pasalamin natin. At nais lang nating pasalamatan, Miss May, yung mga nakasama natin ngayong araw. At isa din sa mga punang abala dito, ang mag-partner, ang immediate past president ng Rotary Club of Makati at Subel, ang lagi-lagi na nating nakakasama, ang Sir Alex Lopez at ang kanyang partner na si Miss Lucille Lopez. At syempre, Miss May, nais din nating pasalamatan ang pamunuan ng Barangay West Rembo na siyang kasalukuyan nating pinagaganapan ng health caravan ng Rotary Club of Makati F. Subel. Magtatagal ang programa na ito ngayong araw hanggang alas 3 ng hapon. Mula pa rin dito sa Taguig City, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una. Maraming salamat, Aiza Gabriel, ating team operation tuloy. Oras po natin mga kaibigan, 37 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po kami. DZRH Operation Tulong. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pang-amoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya
May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fapcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fapcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fapcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH. Operation Tulong. Nagbabalik If I get impeached, then that is my end. Mga kaibigan, oras po natin 47 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. At ngayon sa bahaging ito ng ating programa, bigyang daan muna natin ang mga updates natin mula po sa punta tayo sa Kamara de Representantes. Yung daw pong desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa BIR yung pangangalaga po ng selyadong kahon na naglalaman po ng mga tax record ng mag-asawang Duterte Carpio. Hindi daw po yun setback sa prosecution. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH12 Milky Rigunan. Bakit, Milks? May magandang umaga, nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers na natiling may halaga o evidentiary value ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue kahit pa itinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa BIR. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik ng selyadong kahon ay hindi nangangahulugang nawalan na ito ng silbi bilang posibleng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, nasa hukuman pa rin ang pagpapasya kung kailan na paano maaaring gamitin ang anumang ebidensyang may kaugnayan sa kaso ng pangalawang Pangulo ng bansa. Dilinaw din ni Barbers na hindi lamang ang BIR box ang malakas na ebidensya ng prosecution. Ayon kay Barbers, marami pa umano silang dokumento, mga testigo at iba pang mga ebidensyang maaring iharap para patunayan na mayroong basehan ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Narito si House Impeachment Advisor at Spokesman Robert A. Barbers. Tungkol dito sa BIR box, yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon ay nandyan lang yan, at hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent. Iginit pa ni Barbers, ang tunay na sukatan ng kaso ay mga ebidensyang ihaharap sa Impeachment Court at hindi ang mausapin o anumang komento sa social media. Hinikayat din ni Barbers ang publikong tutukan ang paglilitis at huwag basta-bastang magpapadala sa mga haka-haka at magkakaibang interpretasyon sa social media. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala mga kaibigan, alamin po natin si Senator Dante Marcoleta hindi pa raw fit for trial. Sabi po yan ng Philippine National Police at maging ng Department of Health. Alamin natin ang detalye mula kay RH52 Eniel Parosa. Eniel. May stable si Senador Dante Marcoleta pero hindi pa siya fit for trial. O wala pa sa kondisyon para tumayo sa Sandigan Bayan. Yan ang assessment ng PNP Health Service.
Matapos ang unang gabing pananatilis na senador dito sa PNP General Hospital, nagpalipas na magdamag sa Campo Crame ang 72 anyos na mambabatas, makaraong din ng chest pain, sakit sa batok at alta presyon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ben Ali Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP Health Service, fluctuating pa ang blood pressure ng senador. Maliban kasi sa edad, hypertensive na rin si Marcoleta, sabi ni Bayani. Sa ngayon ay sumasalang na sa kaukulang laboratory tests ang senador na patuloy pang susuriin bago iharap sa anti-graft court. Pakinggan natin si Police Lieutenant Colonel Bayani. Usual, the basic po natin, ECG, blood chem, chest x-ray, to the echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical spine. Stable, hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon. So parang ano siya ma'am, stable pero hindi fit to stand trial. Yes. So, pwede po natin sabihin clinically stable siya kasi ang symptoms po niya pero yung pong blood pressure niya hindi po siya stable. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Ang tinig ng Internal Medicine Chief ng PNP Health Service. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malamang abutin pa ng 2 araw ang medical procedures bago iharap si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at kalaunan commitment kung saan siya ititiit. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Mga kaibigan, standby lang sa ating pasyente. Oras natin, 52 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahanda. Ating balitan mga kaibigan sa Rapido. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto, alas 11 na ng umaga. Siguro tulungan na lamang natin ipiwi na ang ating pasyente ngayong umagang ito. At ito ay of course para sa tulong
medical assistance mula sa ating Senator Lito Lapid. Yan, sa lingkod Lapid. Ayan, okay. Uy, nagpapabati daw ang Sir Mark Lapid. Yan, si Kuya Mark Lapid. Ay, good morning. Uy, nakatutok yung lingkod Lapid ngayon. Good morning po, Sen. Ayan, at syempre ang nandyan na sina Florante Rosales. And, of course, oo nga, bago ko makalimutan, ayan, si Sir Ricky Elato. Ayan, the Chief of Staff. Ayan, si COS Ricky. Ayan, sina Ma'am Charms, sina pa ba? Sina Elaine, lahat ng lingkod Lapid laging nakatutok sa atin, no, yung kanilang television. Sabi nga ni Ma'am Charms, pati daw yung ibang mga senator pagka nakatutok sa atin. Ayan, good morning po. Ayan, yung ating pong pasyente actually, and, si Nanay Melita Torres Castillo, 46 years old. Siya po yung lumalapit, no, taga Tondo, Manila. At siya po ay lumalapit, humihingi ng tulong para po dun sa kanya pong palaboratory, pambili daw po ng mga gamot na kailangan niya pong mainom para sa kanyang sakit na pneumonia. May pneumonia si Nanay Amelita Castillo. Sige po. At ito po ay refer natin, of course, kay Senator Lito Lapid at syempre kay Sir Michael Guy, no? Michael is my guy, sabi ng Lakay Deo Makalma. For MG Forex. So tatanggapin ni Nanay Amelita, no, yung ating tulong regularly mula sa ating mga regular donor at siguro makausap na lamang natin siya tomorrow. Oo. Hindi natin sige. Okay. Kasi itong si Nanay Amelita po, lumalapit po siya dahil sabi niya lagi daw po niya kailangan magpa-check up sa ospital dahil nagkaroon po siya ng pneumonia. At the same time may hypertension. Nag-worry siya dahil hindi daw siya makapagpa-laboratory test at nagpupunta siya doon sa mga maaaring lapitan, hinga ng tulong para doon sa kanyang mga gamot na kailangan pong mainom. Kaya lumalapit po siya dito sa atin sa DZRH Operation Tulong. So yan po, no? Anyway, sige po. At tayo po ay tutugon yung ating regular medical assistance, of course, from Senator Lito Lapid at syempre kay MJ Forex. Tatanggapin niya ni Nanay Amelita Torres Castillo. Makakwentuhan natin siya tomorrow dahil taga dyan lang siya sa may Tondo, Manila. Anyway, so yan po, no, yung ating pasyente sana for today. Pero tayo po ay magbibigay daan. Mamaya po, antabayanan po ninyo yung ating the impeachment trial of VP Sara Duterte special coverage. Babalik po tayo dyan mamaya hapon starting 1 o'clock in the afternoon at tuloy-tuloy na po yan at from time to time magbibigay daan pa rin po tayo sa mga updates, no? Lalo na po dyan po sa Senado at dyan po sa loob at labas. Nakatutok po ang ating mga kasama mula sa DZRH News Center. So tayo po ay magbibigay daan. Huwag muna tayong mag-overtime. Kailangan natin yung oras para po sa ating special coverage naman. Magpapaalam na po muna tayo sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center at ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat EP Wina Pearl Soro at nandyan sina Chan. Sino ba nandyan? Oo, sinong nandyan? Si Mickey. Oo, si Chance ba nandyan na? Andyan ba yung apat? Okay. Muli, maraming salamat, Het. RHTV, ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama, Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras natin, ganap na pong 11:00 ng umaga.